Okay, thank you. So ito yung interface natin ng AutoCAD 2025. Of course, the same na din dun sa as long as it's AutoCAD 2020 until 2025, they're almost the same. Okay, so napag-aralan natin last time yung mga differences ng ating mga programs or applications for architecture. Ngayon naman, pag-aaralan natin yung mga basic na mga kailangan nating pag-aralan. Ano ba yung the other ways of doing things dito sa ating AutoCAD application. Ngayon, punta tayo dito sa may open kung meron kayong dating files, or pwede din kayong mag-open dito sa mga recent files ninyo kung yan yung gusto nyong i-open. But for us to get that, dito tayo sa new, or click nyo lang yung new, diretso yan, magbubukas siya ng AutoCAD DWT. Ibig sabihin nito is drawing template. Okay, so dito na lang, click natin yan, magbubukas yung ating yung whole na itsura ng ating AutoCAD. Okay, wait para mas makita nyo, ma-highlight natin yung natin para mas makita nyo yung aking cursor. Okay, yan. So ito yung ating interface. So unang-unang makikita nyo dyan is home. Okay, ito yon. Sa home pa lang, ang dami na nitong mga tabs na to. Okay, isa-isahin yan natin for today. At least matakal natin itong draw and modify lang muna. Okay, and then until sa annotation at layers, kasi yung susunod na exercise natin is para dun sa annotation and layers. Okay, and then mag-insert, annotate, parametric. Etong insert at saka annotate, meron na rin dito sa area na to. Yun nga lang, mas marami yung kanyang applications dito, mas maraming buttons dito sa insert saka annotate. Okay, so una nating pag-aaralan dito is yung line na natin na command natin, line command. Okay, so dito kung masasanay kayo na mag shortcut, letter L lang naman yan, L. Or kung alam niyo yung first letter nung command is lalabas naman dito. Yan. Pwede nyo i-click yan. Okay. Magbabago yung cursor nyo from my box to walang box na. So, sabi niya, specify first point. Okay. Halimbawa, gusto nyo yung first point nyo is 0, 0. So, ganito lang yan. 0, tab, 0. And then click enter or space. So magsisimula yung linya nyo dun sa 0, 0 na coordinate. Okay, and then from there, okay, itong nakikita nyo na to, yung line na yan is naka on kasi itong polar tracking na to. Okay, itong auto snap na to. So yeah, nag-i-snap siya from dimension at saka yung kanyang angle. Okay, so halimbawa, sir, paano ko to i-diretso na na ganyan? So kung gusto mong i-diretso yan, meron tayong mga dito, buttons dito. So ito yung pipindutin mo, ortho mode. Pag click mo yan, ibig sabihin yan parang yung dun sa T-square sa triangle ninyo. So ang gagawin lang niya is vertical, horizontal saka vertical lang. Nakita nyo kahit na ilagay, saan ko ilagay yung kanyang yung aking cursor, sinusundan pa rin niya yung 90 degrees. Okay, yan, 0, 90, 180, tapos 270. Okay, so ganon. So kung kunwari maglalagay kayo ng 5 meters, ganun. Sabihin natin 5 meters. Okay, and then lagyan natin ng 6 meters, and then 5 meters ulit. Okay, so kung gusto nyong
i-close na ito, okay, kung minsan pwede pa rin na 5 meters yung ilagay, pero halimbawa kung hindi nyo nakabisado, katulad ng paggawa ng mga lot plans natin, kung hindi nyo kabisado yung sa side na dito, itong part na to, side dito, halimbawa hindi nyo nakabisado, nakalimutan nyo ng 5 ganun. So ang gagawin nyo na lang is, gusto nyo lang naman na i-close yung kanyang diba, yung kanyang yung shape na yan, diba? So i-key nyo lang yung letter C, ibig sabihin yan close, okay, and then enter. Magsasarado siya ng sarili niya. Okay? So, line, and then gawa tayo ng hindi siya naka-ortho. Ito, off ko to. Okay. Click, saan. Parang lote ito, 'di ba? Lote. Okay, ngayon, ito, syempre pag kinuha mo dun sa lot plan, hindi nagsasarado kasi yan, 'di ba? So, pwede mo na siyang isarado na letter C lang yung i-keyin mo and then enter. So, magsasarado na siya. Okay. Next is polyline. Ito naman yung polyline. Ngayon, makikita nyo mamaya kung anong pagkakaiba ng polyline sa line. Okay. Line, polyline. Click natin yung polyline. Ngayon, gagawa ulit ako nito. Itong, na to. So, side natin dito. So, ortho mode ulit natin. And then, click here. And then, 6 kasi yan kanina. Okay, enter. And then, 5. Enter. 6, enter, and then i-close natin siya. Yan, nag-close siya. Okay, so makikita nyo, i-move ko to para ano natin. Yan, parihasin natin sila, tabi natin sila sa dalawa para makita nyo kung anong pagkakaiba nila. Okay, kung isa-select ko to, okay, ganyan yung itsura. Ay, kung isa-select ko sila isa-isa, yan, yung lines na yan, isa-isa silang nasa-select. Pero yung polyline is nasa-select siya lahat, buo. Ganon yung pagkakaiba ng line at saka polyline. Ano yung advantage at disadvantage nito? Ang disadvantage nitong polyline is hindi mo ma-edit isa-isa yung yung polyline na to. Pero may other way around naman para mawasak mo siya or mahiwa-hiwalay siya. At meron din paraan para ma-combine mo itong lahat na to. Okay? So, pakita ko sa inyo kung ano yung disadvantage nito. Halimbawa, gusto mong gumawa ng wall dito. Wall na agad siya. Okay? So, ang paggawa kasi ng wall is in-offset lang natin to paloob. Ito, click natin to. And then, select natin yung distance. Sabihin natin nasa 0.15. Okay, 0.15. Tapos, select natin yung object pag ganun. So, parang nasa 150 mm yung ano niya. So, anong napansin nyo? Meron pa siyang lines dito sa part na to. Itong mga yan. So, anong gagawin nyo dyan later on? Diba, iti-trim nyo siya or ika-cut nyo siya. Okay? Or i-fillet nyo siya. Okay? While dito sa polyline is, pag in-offset ko siya, okay? So, pag mag-offset kayo, okay, ito is another shortcut na advice. Pag mag-offset kayo, pag yung ginawa nyong anong tawag dito, yung ginawa nyong command is yung yung naunang command, yung previous command na ginawa nyo is i-enter nyo na lang. Okay, enter na lang siya. So, parang mas mabilis siya. So, halimbawa, nag-offset ako kanina, di ba? So, mag-enter lang ako. Mag-offset agad siya. Yun lang yung uulitin mo yung command. Okay, wala na akong ginawa, hindi ko siya pinindot dyan. Nag-enter lang ako sa keyboard. So, nag-offset na siya kanina. So, and then, tatanong niya ulit kung ano yung offset distance mo. Since parehas lang din naman sila, so,
enter ulit natin yan, and then magsaselect ka na ng object. Ngayon makikita nyo kung ano yung pagkakaiba ng line at saka polyline. This one, pag in-offset mo siya, yan, para siyang isang buong frame na buo siya. Ganon yung pagkakaiba nila. Okay, so para malaman nyo kung alin yung pwede nyo gamitin with each other. Okay? Okay, dito naman, subukan natin. Halimbawa, sir, nagawa ko to, line siya. Pero gusto ko siyang gawing polyline kasi gusto kong i-offset yung nito. Halimbawa, gusto nyong gunin yung 2 meter na offset niya, is i-offset nyo pa siya isa-isa, di ba? So, ang gagawin natin dyan is isa-select natin sila lahat. Okay. And then, key-in natin yung p-edit. P-edit. Yan. Polygon, polyline edit kasi yan. P-edit. So, i-select ulit natin sila. Ay, select natin. Sabi niya, pag nag-click kayo, lalabas dyan yung tatanungin niya kung gagawa kayo ng polyline ulit. Kung gusto nyong gawin na polyline yung ating line na line na object na yan. So, click yes lang natin. Kung no naman, end lang naman yung lalagay nyo. Click yes, enter, and then join sila lahat, and then select nyo lahat sila, and then click enter lang, and then enter ulit. So, pag click nyo dyan, polyline na siya. Okay, ngayon dito pwede nyo na siyang i-offset into, sabihin nating 2 meters, enter, yan. So, na-offset na siya agad-agad. Ganon gumawa nung ating polyline na to. While kung gusto nyo namang i-copy natin to, while gusto nyo namang hiwa-hiwalayin to, halimbawa gusto kong gawin siyang line naman, so explode lang natin yan. Meron tayong option dito to explode. Ito, explode, or X lang. Yan, X, yung niya, shortcut niya, X. Click nyo yung explode, mag-iisa-isa na siya na lines. Okay, yun yung pagkakaiba ng dalawang command na line at saka polyline, at saka yung mga workarounds ng ating lines na yan. Okay, we go on dito sa circle. Sa circle, marami siyang gamit, maraming options. Okay, unang-una, pag nag-click kayo, click nyo to, agad-agad radius yung hahanapin yan. Okay, pero ang una niyang hahanapin is yung center ng radius ninyo. Halimbawa, pupunta ka dito, yan, dun. Okay, so pero lalagay natin siya dito. Pag click mo yan, maghahanap siya ng kanyang radius. Sabihin natin 2 meters yung radius natin. Enter. Yan. So, ibig sabihin yan, pag nag-dimension kayo, okay, pag dimension nyo to, ay, pag dito sa annotate, pag dimension nyo siya ng itong radius, pag ganyan siya. Yan, radius yung kukunin niya. Pero pag diameter yung kukunin mo dito, magiging 4 yan. Yan. 4 yung kanyang diameter. Okay? So, balik tayo dito. Sa susunod naman yung circle naman, circle naman na center diameter. So, click center, and then sabihin natin, pag 2 yung lalagay dyan, kasi 2 meters kanina yung nilagay natin doon. Pag 2 yung ilalagay ko dyan, 2, enter, lilit siya. Kasi yung kanyang radius ay yung kanyang diameter is 2. Yan. So, nahati siya. So, ganun yung pagkakaiba ng ating circle. So, while dito sa 2 point, itong 2 point na yan, pwede mo siyang gamitin sa pag dalawang linya. Halimbawa, may linya ako dito. Yan. Tapos, ito. Ngayon, hindi mo alam kung ano yung height nito. Susukatin mo pa ba kung gagawa ka ng circle in between nila? Hindi na, kasi meron tayo nitong 2
2-point na ano na to, na circle na to. So pag click ko dito, okay, so eto, pag hindi lumalabas yung green na yan, ibig kasing sabihin nakikita nyo nearest yung kanyang ano, yung kanyang snap na yan. Dito punta kayo dito sa object snap na yan, click nyo tong drop arrow na to. Pag click nyo dyan, hanapin nyo tong nearest na to. Okay, so screenshot nyo na tong ano, itong mga to. Ito yung mga laging nagagamit natin. Nearest, sa circle, tangent, perpendicular, extension hindi masyado, intersection, quadrant, center, midpoint, endpoint. Yan yung mga laging nagagamit. Okay, yan yung object snap niya. Kaya nakikita nyo ito pag click nyo dito. Yan. Okay, so we go to the circle, 2-point. 2-point kasi pag click mo dyan, dapat dun sa kabila din, isa din yan. So, yan yung ating 2-point na circle. Anong gamit nito? Di ba gumagawa kayo ng mga building utilities nyo, may mga pipes, ganun. So, pwede ninyong i-trim yan. Trim, select, select. So, naging pipe na siya. Okay? Next naman is we have yung ating 3-point. Halimbawa, meron kang line dito. Line. Yan. So, ito yung limit nung circle mo. So, kukuha ka ngayon ng 3-point na circle. So, click mo dyan. Click mo dito. And then, click natin dyan. So, yan yung circle nung ano mo, nung dito mo. Okay. Hindi ko alam kung saan pwedeng gamitin yan kasi hindi ko naman masyadong ginagamit. Ang lagi ko nagagamit, ito talagang 2-point at saka yung circle na center at saka diameter. Okay. Ito namang tan radius na yan. Tangent yan na hindi yan yung sa ano natin, sa trigonometric natin. So, halimbawa, gagawa ko ng ating triangle. Okay. Triangle natin yan. So, pag click ko dito sa tan radius na to, okay, so nakikita nyo nagkakaroon siya ng tangent na snap. Okay, pag inopen nyo yung option na yan, lumalabas yan even though pag tinanggal ko to, even though yung ating tangent is naka-off dito, nag-on yan pag ito yung clinic nyo na ano na command. Pag punta nyo dito, yun lang yung nakalagay kasi nga tangent yung ating gagamitin. So, tangent, eto, tangent na yan, and then magbibigay ka ng radius nyo. Halimbawa, 2 meters yung radius nyo. Key nyo yung 2 meters and then enter. So, yan yung ating circle from this tangent and tangent of this line. Okay? And then, copy ko ito. Punta ko siya dito. Next naman is we have yung ating tangent. Ibig sabihin lang nito is kung gusto mong ilagay yung circle dito sa gitna or sa pinakaloob ng ano natin, ng triangle natin is tangent. Yun na yun. Okay? Ganun ang gamit ng tangent na circle natin. So we have done yung ating circle. Arc is almost the same as the circle. Yung mga iba hindi ko na i-discuss. Okay, dito lang ako sa may 3-point kasi yung command niyan is start, center, end. Ito is self-explanatory naman. Okay, ibig sabihin nun yung start nung ano nyo, nung arc nyo, and then yung ano yung radius nya, and then saan yung end nya. Okay, etong 3-point naman is halimbawa ito yung start mo papunta doon, and then ilalagay niya pag ganyan. Ay, hindi, ang ano kasi nito is 3-point, parang 3-point ganyan yung arc na yan, etong ano na to. So ibig sabihin sunod-sunod sila. Okay, from start, center, and then dun sa end. Ganon. So eto naman is start, center, end. So subukan natin to. Start, center, end.
So, magkaiba sila. Ito is napupunta mo din sa gilid. Ito hindi naman. So, kailangan mong just magbigay ng kanyang radius. And then, start center angle. Okay. Start. Tapos yung center niya. And then, magbigay ka ng angle. So, napapalitan yung angle naman niya. So, halimbawa, sabihin natin nasa 45. 45 yung angle niya. Yan lang yung lalabas doon sa arc mo. And then we have yung start, center, length. Okay. Start, tapos center niya, tapos yung length naman ng ating arc. So, halimbawa, sabihin natin 5 meters yung arc natin. Enter. Okay. So, ito yung 5 meters from here to there. Okay. So, the rest, hindi ko na kasi ganun lang naman yung niya, yung explanation niya. Yung explanation niya is start and angle yan lang naman. Susundin lang naman yan. Okay? Next, we have yung ating rectangle and polygon. Okay. Ito yung mostly na kanina gumawa ako ng rectangle using line and polygon. While dito sa rectangle na command na to, ito na yung pinaka-shortcut nung dalawa na to. Kasi yung dalawa na to na line at saka polygon is i-click-click mo pa siya ng 4 na beses. While dito sa rectangle is 2 beses lang siya. Okay. Subukan natin. Rectangle, click dun sa unang point mo, and then may makikita kayong dimension dyan. So, halimbawa, sabihin natin 5 meters by 6 ulit yung gagamitin natin. Yung haba niya, ay yung yung lapad niya is 5 meters. Okay. 5. And then, tab lang para mapunta siya dun sa kabila. Tab. So, na-highlight na yung natin, yung length natin. 6. And then, click enter. So, mas mabilis siya, di ba? So, automatic yun. Pag nag-rectangle kayo, polyline agad siya. Okay. Square is the same. Okay, click natin to. So, from there, and then 5, tab 5. Enter. So, yan square natin. Okay. While dito sa naman, sa polygon naman natin, mag-specify din siya ng number of size. Kung 4 yung gagamitin mo, it's redundant na kasi meron ka namang rectangle doon. Pero kung gusto mo ng 3, pwede din 3. Yan. And then specify the center of the polygon. Click natin yan. Tapos, pag click natin, lalabas yung inscribe in circle or circumscribe in circle. Anong pagkakaiba nila? Gawa tayo ng circle natin. Circle. And then sabihin natin 2 meters ito. And then copy natin silang dalawa. Gawin natin siyang dalawa. Okay. Yan. Para makita nyo. Okay. And then click natin ng polygon. Sides natin 3. Okay, specify natin center. Siyempre yung circle dito sa center niya, center. And then click tayo ng inscribe in circle. Inscribe means pag kinuha mo yung radius niya, itong part na to. Okay. Yan. Nakita nyo nasa loob siya ng circle. While dun sa circumscribe, okay, pag click ko to, pag dito ko siya lalagay, sa labas naman ng circle siya magagawa. Yun yung pagkakaiba ng inscribe sa circumscribe. Text natin to. Tapos etong isa is circumscribe. Yan. Ito yung inscribe, ito yung circumscribe. Okay? So, again, if you are using yung polygon natin, halimbawa ito, polygon, sabihin natin namang 8 sides. Okay, 8 sides. Palitan nyo 8 sides. And then, kunin natin tong center nito. Okay, and then inscribe natin siya. From there, pag-click nyo dito, tadan, meron kayong octagon. Agad. Ganyan. So, hindi na kayo gagawa nung parang dun sa graphics ninyo last time na meron pang iba-ibang mga angle-angle. Okay? So, yan yung ating
polygon. So, itakal lang natin lahat-lahat ito muna ngayon, and then later on we will be having a 2 to 3 minutes na break, and then itatakal natin itong modify tool na to. Okay? So, next is yung ating ellipse. Okay? Itong elliptical arc, hindi ko na to i-discuss. Hanggang dito lang tayo sa dalawa. Okay? So, ellipse, pag click mo to, ellipse, para siyang circle, pero dalawa lang kasi yung radius niya. Click mo dyan. Okay? From here, sabihin natin yung haba niya, yung haba ng ellipse natin is 3 meters. Space. Okay? And then, ay haba, yung radius niya, yung unang radius niya is 3 meters. And then, dito naman, yung pangalawang radius niya, sabihin natin kalahati is 1.5. Yan yung ating ellipse. Okay? So, center, radius 1, radius 2. Ganun yung ating ellipse. Okay, saan natin nagagamit yan? Di ba? Mag-isometric tayo, di ba? Asan na yun? Copy ko na lang to. Pababa. Diyan. Okay. Halimbawa, dito you have center kanina. Subukan natin tong axis end. Okay. Isa dyan, then pag ganun. Ayan, pag ganyan. Iyan. So, nakagawa na kayo ng pipe ninyo. And then, offset nyo to. Offset ng, sabihin natin, konti lang. Ayan. Okay. So, may pipe na kayo sa loob. Okay. Nakagawa na kayo ng pipe na detail ninyo. Okay. So, yun yung ating ellipse. Hatch. Okay. Itong hatch na to, tatlo. Yan. Okay. Sa section naman to. Halimbawa, gawa tayo ng rectangle natin dito para makita natin yung pagkakaiba ng ating hatch sa gradient sa ano na to. Yung tatlo na to. Okay. Hatch, pag-click nyo to, may lalabas ditong ibang mga options. Okay. Dun sa hatch natin, pwede kayong solid. Okay, solid, and then you have some patterns here. Okay, pag sa section, ito lang naman yung ginagamit, yung lines na yan. Pag click nyo dyan, and then click here, yan yung ating section. Okay, yan yung hatch na yan. Okay, while kung solid naman yung gagamitin ninyo, solid, okay, pag click nyo dito, solid siya, buo yung kulay niya. And then, while dun sa hatch na to, actually, itong hatch na to, meron na ring gradient yan eh. Pag drop down nyo to, meron yung gradient na part dito. Ito, to. Gradient siya. Pero subukan na rin natin na i-close to. Subukan na rin natin na kunin tong gradient na to. Gradient. Okay, so, ganun din. Lalabas din dito yung gradient natin. Oh. Okay, gradient linear. Okay, halimbawa, ito ang gradient linear natin. Blue and yellow. So, click the first line ninyo, then papunta doon. Ay, click nyo tong bounding area na to. Yan. So, ito yung gradient natin. Okay. So, kung gusto nyo centered or hindi, pwede din palitan dito. Okay. Pwede din palitan ng pattern, pwede din user-defined or solid. Okay. Yung pattern, pwede kayo maglagay ng, saan ba yan? Ito yung mga pattern natin eh. Or user-defined pattern. Okay. So, yan yung hatch natin. Subukan natin kunin yung ano. Gradient na lang natin to. Pag click nyo yan, lalabas ulit tong mga options na yan. And then, gradient na lang natin siya. Dito. Yan. Copy ulit natin tong isa na square na yan. Okay. And then, subukan natin tong boundary. Okay. Pick points. Click. Okay. Boundary. Then, enter. So, walang nangyari dun sa boundary natin. Kasi, pag-click mo dito, dapat okay, hindi.
boundary creation kasi yan. Subukan kong i-move ko to, click, nagiging dalawa siya. So ganun yung ano ng boundary. Pag click ko ulit ng boundary, okay, click, okay ko siya, click ko dito, and then enter, magiging dalawa yan. Move ko siya. Iyan. So halimbawa, ito is explode ko siya, explode. So naging isa-isa na siya. Okay, at this is another way of doing na pwedeng gawin siyang polyline pero madodoble na yung drawing mo. So click mo tong boundary na to. Okay, click okay, and then click here, and then click enter, and then move mo to. Isang buong polyline na siya. While dun sa pinagkuhanan natin ng boundary kasi, ito yun. Yan. Okay? So, bear in mind, pag naka-open yung ano natin, yung shape natin, hindi siya mag-hatch. Halimbawa, mag-polyline ako dito. Yan, open siya. Pag hinatch ko siya, mag-error siya. Sasabihin niya, hindi close yung boundary mo. Kasi ang tendency niyan is i-hatch niya lahat yung drawing mo, which is infinite, yung drawing mo, model space mo. Okay, so sobrang laki na nun. Okay, papakita niya sa inyo kung saan yung gap na yon. So pag close natin to, okay, pag close natin to, mag-line tayo dito, and then see, hindi, ayaw niya. So pag close natin yan, and then mag-hatch ulit tayo, or dito na lang para hindi tayo magulan. Hatch, click, nag-hatch na agad siya. Okay, so yun yung hatch natin. Ang dami natin na drawing. Okay, dito naman tayo sa kabila. Okay, dalawang spline. Okay, itong spline na to, spline fit at saka spline CV. Spline fit is pag gumawa kayo ng zigzag na line na ganyan, nagsasarili siyang nag-curve. Okay, and then click enter. So yan yung ating spline fit. So nakita nyo, meron siyang control vertices at saka meron siyang fit. Okay, pwede mo pa rin namang palitan. Okay, so dinagay lang naman nila itong dalawang option na to. Okay, while dito sa control vertices naman, itong CV, itong control vertices, pag click mo dito sa taas, meron siyang line na dash line na ganun. Iyan. So magkaiba nawala. Magkaiba sila ng paggawa ng ating spline. Enter. Yan. So, pwede mo pa rin namang palitan to kung gusto mong gawin ito. So, drop down menu mo lang dito and then fit. So, kikita mo, nagbabago din siya. Okay. And then here, yan. Pwede mong baguhin. Same as this. Yun nga lang, pag gumawa kayo nung itong control vertices na to, pag nakita nyo, tingnan nyo i-control C natin, ginawa ko siyang fit, di ba? Pero kung nakikita nyo, walang control dito, yung grip points dito sa taas na dalawa na to, while dito sa kabila, select ko silang dalawa, while dito sa kabila nakikita nyo meron silang tatlo. So 1, 2, 3, 4, 5. Ito 1, 2, 3, 4, 5 din, kaso ito wala siya dito kasi ginanon natin siya kanina, di ba? Pero ito wala, yun wala, while dito meron. Kaya pag inopen mo to, gaganon mo siya, mag-iiba siya, iba yung kanyang control. Dito naman pag binaba mo to, bababa talaga yung ganon. Okay, so bahala na kayo kung alin yung gusto nyong gamitin when it comes to your drawing. Yung pinapakita ko lang yung mga disadvantages at saka advantages ng ating mga line drawings o yung mga drawing tools natin. Okay, this one is the construction line. Ito is isang buong straight, infinite straight line lang naman siya.
So pag click nyo dito, papunta doon. Okay, so i-auto mode natin siya. Yan. Yan, tapos yan. So nakita nyo meron siyang line, infinite line yan. Diretso, parang yung cursor ko. Okay. So ang gamit niyan is pag magse-section kayo or elevations kayo from the floor plan, pwede nyo gamitin ito. Pero kung ayaw nyo ng ganitong itsura na sobrang haba, tapos i-delete or tatanggalin nyo lang ulit siya or i-trim nyo lang ulit siya, pwede rin itong axis na to or ray na to, ray line na to. So itong ray line na to, parang nakikita nyo dyan sa picture dyan, itong ray line na to, okay, pag click nyo dito, okay, F8 natin siya or yan. So kung saan yung origin, dun lang mag-stop yung kanyang line, while dun sa kiklikan mo dito sa pahaba niya is dire-diretso siya. Ganyan. So parang ito yung ilaw tapos yun yung rays niya. Ganun yung gamit ng ray line natin. Okay? And then we have yung points. Etong points lang naman is nagagamit siya sa surveying. Halimbawa, may point ka dito, lalagay mo yung kanyang coordinates. So points lang 'yan. So wag niyo masyadong gamitin tong points na to kasi may mga times na hindi na natin siya makikita. Yan. So, pag gumawa ka ng line mo, tapos meron na siya agad-agad na mga lines dyan. Pero meron pa rin yung point na yun. Yan. So, ganun yung gamit ng point natin. Next, we have yung ating divide. Divide lang naman. Kaya lang naman. No? Enter segments. 2 segments. Enter. Okay. Eto yun. Ay. May divide siya. Okay, subukan natin divide. Divide. Click. Sabihin natin 4 segments. Ay. Divide. Click. Invalid na siya. Delete. Memory. Okay. Divide. Click natin to and then sabihin natin 6 segments. Okay. Enter the segments. Hindi naman siya napalitan. Dali. Tingnan ko kung ano yung command na yun. Paano yung command na yan. Line and then okay, subukan natin to. Select objects to divide, then enter segments or sabi nating 4 or drop down, sabi niya itong drop down na yan. Yun. Meron siyang meron siyang iba't ibang nagiging 4 siya, okay? So, pag nag-dimension ka, ay, ba't wala? Yung kanyang midpoint, endpoint. Yun. Magkakaroon lang siya ng mga lines. Ng mga points. Okay, ganun yung pagkakaroon ng divide.
So halimbawa gusto nyong i-divide siya ng 6, mga ganon. So siguro tanggalin natin yung nearest para makuha natin siya. So pag hindi naman yun nakukuha. Ano yung point? Click natin yung node. Yun. Okay. And then continuous natin siya. 10. Okay. So madi-divide mo siya into 4, into 5, into 6. Pero nagiging nagiging point lang siya for reference nung ating mga to. Ganon yung gamit ng ating divide. And then we have also measure. Measure is specify line segment. Yan. Papakita lang niya yung measurement na to. Saan na yun? Measure. Click line, click yan. Click ito. So, papakita lang yung measurement. So, gamit na lang kayo ng annotation pag yun yung gagamitin ninyo. Okay? We have also yung ating region. So, etong region na to, select object, select objects, select objects. Halimbawa, gagawa ko ng rectangle ko dito. And then, I have another rectangle here. Ngayon, gusto kong itago ito. Okay, ganun yung gamit ng region natin. Yan. Okay. So, pag di-region ko yan, select object. Okay. Region, select ko ng dalawang object na to, and then click. Okay. Select and then region. Bakit hindi siya nagbabago? Anyway, kung may magagamit kayo dito, balikan natin to. Next is wipeout. Okay, wipeout. Ito, wipeout. Ang gamit nito is halimbawa, meron kayong subukan natin mag-line, and then subukan natin tong 0.1. Okay, offset natin yan. And then sabihin natin meron kayong nearest natin to. Okay, sabihin natin may line kayo dito, line, and then ito pala, erase natin yan. May line kayo dito, line, and then yung gagawa kayo ng pintuan 100, sabihin natin 1, enter. So yan yung ano ninyo, and then gagawa kayo ng ating circle. Okay, center, radius, ito, then pupunta doon. Then delete natin tong isa na to. Trim natin yan. Mamaya ituturo ko yan kung paano mag-trim. Papakita ko lang sa inyo kung paano yung gamit ng ating wipeout. Trim natin to. Okay. So, halimbawa, gusto nyong meron na yan agad-agad. Okay. Hindi nyo natatanggalin itong mga to. Okay. Ito yung isang traditional na paggawa ng ating tag dito ng door. While pag kinapi ko to, punta dito, papunta doon. So, extend natin to, and then
ito meron siyang line dyan. Okay, halimbawa gusto ko na yan, tapos later on ibablock ko siya. Okay, create ako ng wipeout dito. Wipeout. Okay, click ko dyan, papunta doon. Yan. Yan. Tsaka yan, and click enter. Okay, itong wipeout na to, kailangan is mas ano siya, mas malaki siya or mas mahaba siya doon sa ating ano ginagawa para matanggal yung kanyang para matanggal yung kanyang wall. Ganyan. Okay. Pero ito, pwede yung yung mga lines dito. Okay. Pwede nyo, hindi. Ano natin yung isa. Click ulit tayo ng wipeout and then dito tayo sa may mag-rectangle na lang tayo ng isa pa na mas mahaba. Okay. Kasi di-delete lang natin yan ulit. Wipeout and then click natin dyan, papunta dito, and then papunta dito, and then dun, enter. So nakita nyo na wala yung kanyang anong tag dito, yung wall. Ngayon ito is yung wipeout na to, properties natin siya. Itong wipeout na yan is hindi ko siya makita. Show image, show fade, brightness, fade. Dapat hindi siya nagpapakita eh. Okay. Anyway, ganito yung gamit nito. Pag inano mo to, blinak mo to, sabi natin, i-click natin dito. Saan na yung block? Okay. Create block. Ito. Create block. And then, sabi natin door. Okay. And then, magawa na siya, di ba? So, pag kinopy mo to, sa kabila naman, automatic yan, mawawala agad-agad yung kanyang para hindi na kayo doble-doble na gagawa or magti-trim ulit-ulit nung ganun. So, ganun yung gamit ng ating wipeout. Okay? Itong dalawa na to na 3D polyline at saka helix at saka itong donut is ano yan, sa 3D na yan. Okay, while dito sa sa cloud revision cloud natin, RC revision cloud, ito yon itsura nan. Halimbawa, may revision ako dito. Tapos lalagay ko siyang ganyan. May revision ako ganyan, rectangular revision. Yan. Ito, tapos lalagyan ko siya ng pangalan. Revision, this is to be blah blah blah, ganun. Okay, while yung mga iba, you have polygonal. Okay, pag ganyan siya. Okay, so kahit 5 yung size, mga ganyan. So, ganun, nakita nyo? And then, we have also yung freehand. So, freehand naman, ikaw na mismo bahala kung ano yung itsura niya. Ganon yung revision cloud. Pero na papalitan yung ano nito, yung mga gano'n siya kalaki. Okay. Yan. Pag click nyo dito, okay, magtatanong siya dito, may mga ano dito, may mga ibang yung nakikita nyo yung blue na to, modify style, ibang option pa rin yan na ano, na
pwede command natin. So, click nyo dito and then, yan. Nag-iiba siya. Yan. And then, click enter. Ayan, Revision Cloud. So, natapos na tayo dun sa draw tools natin and hopefully may mga natutunan kayo. Okay. Is there any question?